Hopefully, itong okra na to na ang buhay ay sa pusa. Kami ng halaman from here sa shop papunta sa kabilang bahay kasi hindi na namin maasikaso dito. Sobrang busy namin, hindi namin mapuntahan araw-araw para makapagdilig. Sayang, sobrang daming namatay. Itong mga pangalawang tanim ko na naman ng mga buto-buto. Wala na naman akong napakinabangan dyan, oh. Ayun nga, napabayaan namin. Tapos, ang nakakalungkot pa is kinakain sila ng mga uod. Halos mamatay na yung yung talong, pero sana maisalba pa namin siya. Tinuruan kami ng client namin nung nakaraan na kaya daw pala ganyan, akala namin pinakain siya ng pusa tuwing gabi. Kasi may mga siya, yung mga ganito guys, oh. Yung mga kain-kain na parang akala namin kinakain siya ng daga or ng pusa pag gabi. Pero sabi sa amin ni client is yung mga uod na may mga bala-balahibo. So tinuruan nila kami kung paano siya magpupusa. Ang gagawin daw namin sa suka, isaluan namin ng sili. Ewan ko kung tama pa yung pagkakalikol ko para umalis yung mga insekto or yung mga uod. Ngayon, mag-start na kami niya, madam. Hopefully, kasya siya dito sa para isang batch lang yung pagdala namin. So, grabe yung init ngayon, guys. Ramdam na ramdam. Simulan ko nang maglagay, tapos si madam na lang yung mag-uusog naman. Kasi may mga kinukuha po siya sa bodega. Sa totoo lang, habang binubuhat ko sila isa-isa ay parang nawawalan ako ng pag-asa. Pag-asa na mabubuhay pa sila kasi nga kung hindi ko nakikita na lanta, tuyo na yung ibang dahon. Pero sa kabila ng isip ko, sana ay maging malusog pa rin sila dahil dito sa kabilang bahay ay sagana naman sa tubig. At isang maganda pa ay mailalagay namin yung mga balat ng prutas, gulay at balat ng itlog para maging pataba niya. Sa pakiwari ko naman kasi ay kulang lang talaga sila sa dilig at saka sa alaga. Guys, nakakatuwa nga pala itong okra na to na ang buhay ay sa pusa kasi ilang beses na yan naputol, tapos tinanim ko nabuhay, tapos naputol, tapos ganito nabubuwal siya. Ngayon, nakakatuwa lang sa lahat ng pinagdaanan niya, meron na siyang isang bunga, kaisa-isang bunga. Kahit yung mga patay na nasa paso, kinuha pa rin namin kasi yung lupa ipangpupuno namin dito sa mga paso na malalaki para mas pa siya, mas magbunga. Natapos na nga pala ako sa kabilang side kaya dito naman ako sa kabilang side. Grabe yung init dyan, para kaming nalulusaw. Wala na lang talaga kaming choice na hindi kukunin ng mga halaman na yan. Kaya sinulit na rin namin yung mga gawain. Sipag yarn, di ba ang lalaki na nila, nakakapanghinayang naman talaga kung pababayaan na lang hanggang mamatay. Sa dami naming ginawang effort dito, ewan ko na lang talaga kung hindi pa mamunga to dito sa kabila. Sayang din pala yung mga na-order namin na pampataba at pampabunga. Sa totoo lang dapat namumunga na talaga to sa mga panahon ngayon. Kasi itong mga itinanim namin na to, sa pagkakatanda ko parang first week pa lang ng December 2025. Itinanim na namin to pero hanggang ngayon hindi pa rin namumunga. Meron pa lang namunga yung okra lang at talagang mutya, nag-iisa lang talaga siyang bunga. Namulaklak na rin naman pala yung mga sili dyan kaya lang naubos ng mga langgam at ng mga uod. At sa pagkakataong ito nga ng buhay namin ni Madam ay nandito na kami sa kabila. Akala pala namin ay tuloy-tuloy na yung pagbuhos ng ulan kaya huminto muna kami pagdating namin. Saka lang namin ipinagpatuloy nung tumila na. At sa puntong ito nga ng aming buhay pa ay nilagyan namin ng alambre yung 2 puno na siyang silbing pagsasabitan namin ng mga maliliit na paso. Kaya lang umiral na naman yung pagkamaawain ni Madam kaya sabi niya wag na lang. Kasi baka daw sobrang mabigatan yung malunggay at hindi na magbigay ng dahon. Yan kasi kami kumukuha, humihingi kapag kailangan namin ng dahon ng malunggay. Dito na lang namin ihihilera sa tabi ng malunggay yung malalaki at medyo malalaking mga paso dahil wala rin naman kaming mapaglalagyan doon sa gilid. Shoutout nga pala kay Ate Bungay na napadaan at napachismis na rin. Char! At ayun na nga, halos done na kami. At talagang yung pawis ko dyan ay talagang tumatagak. Hindi na kami nagpahinga dyan dahil nga ang plano namin ay tapusin na to bago magdilim. Bukod kasi sa paglilipat na ginawa namin ay magtatanim pa rin ako ng ibang binhi at ililipat ko yung ibang radish at pechay. Sayang nga din pala at marami din akong mga naputol na puno ng pechay at radish. Ewan ko ba, parang ang bigat ng kamay ko. Yung ingat naman ako pero napuputol ko pa rin. Hay, ano ba yan? Yung palang sinasabi ko ng mga paso na dinala namin na patay na yung halaman ay inilipat ko na rin doon sa ibang halaman na kulang yung lupa nila. So paano po, hanggang dito muna ang aming video. Sana masaya ang araw nyo at huwag kalimutang ngumiti. Huwag kalimutang mag-like, share, comment, and follow. Bye!